sa nalalapit na pagsasara ng ika-19 na kongreso na nawagan ng iba't ibang labor groups na maaprubahan na ang panukalang batas na magdadagdag ng 200 piso sa minimum wage ng mga manggagawang Pilipino. Git na mga ito hindi na dapat ipagpaliban ng pag-apruba sa batas at panahon na para ang sektor naman ng mga manggagawa ang gawing prioridad ng pamahalaan. Narito ang balita. Nakakahiya na ang manggagawa ang bumubuhay sa ekonomiya ng Pilipinas, pero ang mga manggagawa ang pinapahirapan. Tama ba mga kasama na ang 200 ay siyang bubuhay sa mga karaniwang manggagawang Pilipino? 200! Ito na ganyan. Ang hinahamon natin ay ang mga nakaupo ngayon dito sa Kongreso, sa Senado, 6 na araw na lang. Baka gusto nyo gumawa ng kabutihan. Kabutihan para sa sangkabayanan. Ito ngayon ang hinaing at panawagan ng iba't ibang grupo ng mga manggagawa sa Kongreso at mga mambabatas. Ang tuloy ng maipasa sa Kamara ang panukalang 200 pisong across-the-board daily wage hike para sa mga manggagawang Pilipino. Sa unang Lunes ng buwan ng Hunyo, nagmarcha at nagprotesta sa harap ng House of Representatives ang National Wage Coalition na binubuo ng iba't ibang labor groups gaya ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Kilusang Mayo 1, Nagkaisa Labor Coalition at Trade Union Congress of the Philippines upang ipanawagan ang agarang pagpapasa sa panukalang taas pasahod bago pa magsara ang ika-19 na Kongreso. Giit nila mayroon na lamang natitirang 6 na session days ang Kamara bago magsimula ang ika-20 Kongreso, kaya mas kailangan ng maipasa ang batas na ngayon nasa ikatlo at huling reading na sa Kongreso. Para kay Eli San Fernando, Representative-elect ng Kamanggagawa Party List, ang pagpapasa ng batas na ito ang dapat na unahin ng pamahalaan at ng mga mambabatas. Ang gobyerno, una, sinasabi natin kay Pangulong Bongbong Marcos, i-certify na as urgent. May pwedeng gawin ang Malacanang pero hindi ginagawa Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, kailangan nating tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipino, ng mamamayan. Bakit hindi itong unahin niya? Ang inuna niya, moro-moro na pagpapalitan ng mga cabinet members. Ito ang tunay na issue ng mga manggagawa. So for President Bongbong Marcos, if you are really for workers and if you want to raise the standard of living of workers, you must certify this bill as urgent. For the leadership ng House of Representatives, dapat ipasok na to, dapat pag-usapan na to ng mga mambabatas natin sa mababang kapulungan. Apela niya sa kasalukuyang antas ng pamumuhay ngayon sa bansa, matagal nang hindi sumasapat ang pang-araw-araw na kinikita ng mga manggagawang Pilipino upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Ito ay sa gitna na rin ng tumataas na presyo ng mga bilihin at mga bayarin na mas nagpapahirap sa lagay ng mga Pilipinong subsub na sa trabaho, ngunit hindi naman akma ang sinasahod. Nationwide, alam nyo, ang sahod ng mga manggagawa below the poverty threshold. Ibig sabihin, mayorya, kalakhan ng mga manggagawa, kumikita ng poverty wages, hindi na sapat para makabuhay para sa isang pamilya. Kung naniniwala, halimbawa, si Dole Secretary Benny Lacuesma, na ipaubaya na lang sa mga regional wage boards, bakit hindi niya subukan na kumita, sumahod ng provincial rate para malaman niya mismo kung gaano kababa ang sinasahod ng mga manggagawa. Kung ang mga manggagawa nga dito sa Metro Manila umaaray na, napakababa ng sahod, paano pa kaya ang mga manggagawa sa probinsya? Kaya yun yung panawagan natin, nationwide across the board para sa mga manggagawa. Para naman kay Bukluran ng Manggagawang Pilipino Chairperson Calio de Guzman, tama lamang na maisabatas na ang taas pasahod na ito. Aniya, ang mga manggagawa bilang tagapagtaguyod ng lipunan at ng ekonomiya ng bansa ay hindi natatanggap ang halaga ng sahod na tatapat sa kanilang naging serbisyo. Ng mga manggagawa, nagtumaas ang productivity ng mga manggagawa, pero kalahati lang ng productivity ang ibinibigay na sahod. Sana tapatan ng sahod yung produktibidad na ginagawa ng mga manggagawa. Yun yung kahilingan ng mga manggagawa ngayon. Kilalanin ang mga manggagawa na siyang productive forces, siya yung lumilikha ng kaunlaran sa ating bansa, sila ang importanteng sektor. Sana naman tugunan ito sa anyo ng pagtaas ng sahod at huwag gawing alipin, busabos ang ating mga manggagawa. Sa lahat ng mga congressman at congresswoman na nanalo, alalahanin nyo yung inyong pangako sa mga manggagawa
nabibigyan nyo ng magandang katayuan sa buhay ang ating mga manggagawa. At ang pinakakongkretong pwedeng magawa ngayon ninyo sa Kongreso ay ipasa ang 200 national wage increase para sa ating mga manggagawa. Yun po yung aming kahilingan bilang mga manggagawa, bilang mga manggagawang naghalal sa inyo dyan sa Kongreso. Nakiisa rin sa protesta ang ACT Teachers Party List sa pangunguna ni Representative Franz Castro at Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas na nangakong sasamahan ang mga manggagawa sa laban hanggang sa makamit ang sahod na karapat-dapat para sa mga ito. No, hindi natin ito titigilan. No, kahit tapos na po ang eleksyon, harapin na dapat ng ating gobyerno ang mga issue ng ating mga bayan. Kahit pa po magkaroon ng pagkakasundo dyan, hindi makasasapat. Kumbaga, kahit i-adapt pa ng Kongreso yung 100 pesos across the board, hindi pa rin yung sasapat para sa ating lahat. Kung kaya po, ang ating panawagan, tuloy-tuloy na sahod! Itaas! Presyo! Itaas! Sahod! Itaas! Samantala, higit sa hinihiling na 200 pisong taas pasahod, isinusulong din ng mga labor groups na maitaas sa 1,200 pesos ang kabuang wage hike sa mga minimum wage earners sa buong bansa upang mas mapaangat ang antas ng buhay ng mga manggagawang Pilipino. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.